sa Congress may light moment din. Meron din? Oh, about sa ano naman? Yung kay General Torre. Yung kay General Torre. Kasi di ba nagpunta siya doon, nagbigay siya ng cake kay kay Congresswoman Laila De Lima. Hindi ko nalaman yun. Hindi ko nabalitaan yun. Nakita pa yung brand, hindi binlur. May product placement pa pala kanina eh. May product placement. Pero eto na nga, di ba kanina nabitin tayo, Chiki? Kasi may sumagot, may humirit doon sa pagkakatanggal. Ayan. Ayun pala, oo. Yun yung cake na ibinigay kay Congresswoman Laila De Lima. Binisita daw kasi niya ng personal si Congressman De Lima dahil siya yung unang bumate kay General Torre nung siya ay na-promote bilang hepe ng PNP. So parang ito ay bilang ganti. So may ano ba sila? May history, not romantic history mga kapatid pero working relationship history? Nako! Malamang masasagot yan sa atin ni Arles. Sige. Tawagin na natin si Arles para mabigyan tayo ng kwento tungkol dun sa kanyang pakikipag-usap kay General Torre kanina. Ano ba nangyari, Arles? Magandang gabi, Chiki at Mase, no? Ayon kay General Torre ay wala daw siyang sama ng loob. Ayan ay matapos na maalis siya o ma-relieve sa posisyon bilang PNP chief ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, he needs a time off daw at gagamitin niya raw ang lahat ng kanyang leave na pwede. Sick leave, vacation leave, lahat daw. Kakailanganin niya raw ito para makapagpahinga at magmuni-muni, no? Dahil nga ito ay second time pa lamang daw na kanyang gagawin sa buong karera niya, no? Sa kanyang 30 years in service sa PNP. Yan nga, nabanggit ninyo na ito ay matapos na makita natin siya dito sa kamera na binigyan niya ng cake si dating senadora at ngayon mamamayang liberal Congresswoman Laila De Lima. Dahil ito daw ay kaarawan at isa ito sa mga unang nagpakita ng suporta sa kanya nang siya ay maluklok nga bilang PNP chief. Dagdag niya pa dyan, no, ay isa raw kasi sa kabila kamo niyan ay ipinahayag niya rin ang kanyang pagkabukas na kumuha ng posisyon sa gabinete dahil wala naman daw bad blood sa kanila ng Pangulo. At napakarami pa daw na katanungan ng media pero ayon sa kanya ay maglalabas daw siya ng statement para sagutin ang lahat ng yan. Nabanggit din na kung bukas ba siya sa posisyon ng kung iaalok sa kanyang NBI pero sabi niya ay hindi raw siya qualified na maupo para dyan. Pero sinundan yan ng kanyang pahayag sa bagong PNP chief, officer in charge, Lieutenant General Jose Melencio Nartates, na tinawag niyang isang mahusay na pulis. Narito ang kanyang pahayag. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For how long, sir? I'm mulling about it kasi syempre for approval of the chief PNP. And I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave, my... Sir, bakit ngayon lang? Obviously, I need the time. I need the time off. So, I need the time off also to answer reporters. Pero Arles, so hindi rin sinabi ni General Torre yung posisyon na ino-offer sa kanya. Pero nakausap nga raw ba niya yung Malacanang? Kasi ang paliwanag ni Jose Castro, kaya hindi nila masabi kung ano yung posisyon kasi syempre hihintayin muna yung acceptance ni General Torre dun sa posisyon na ino-offer. So, meron na nga bang ganun na deal? Masaya kasi kanina, no, nang ma-ambush interview natin si General Torre, talagang hindi niya ine-expect na maaaktuhan siya ng media dito sa camera. Kaya naman, una nga, akala natin tatakasan tayo. Pero in-expect natin na hindi na siya babalik, pero he came back and answered, of course, the questions of the media. Sa pananaw ng iilan, no, ilan natin nakausap nga ay baka daw meron ng posisyon. Gayon din ng mga eksperto at ilang mga insider ng gabinete, no, na meron nga daw ino-offer na posisyon. Pero katulad nga ng mga bulong-bulungan na NBI position daw ang ibibigay sa kanya, ayon kay General Torre ay hindi raw siya qualified dyan. Hindi pa natin masisigurado kung ano nga ang posisyon na yan, no? Pero maaari nating asahan na sa mga darating na araw ay makukumpirma kung ano nga yan. Pero sa ngayon, ang naging sagot lamang ni General Torre ay abangan ang kanyang statement na ilalabas para na rin tugunan ang iba pang mga katanungan para bigyang linaw na syempre kailangan din ng madla. Oo.
Pero di ba sabi niya kasi kanina, magli-leave muna siya para makapagpahinga siya. Pero after niyang mag-leave, paanong mangyayari? Kasi siya yung 4-star ngayon sa PNP. Syempre, isa lang naman yung pwedeng magkaroon ng 4-star. Yung papalit sa kanya, paanong mangyayari doon? Ano ba to? Ididiretso niya ba ng early retirement daw? Pati dyan, actually, ay naging matipid ang sagot niya. Pero kasi at sinabi naman ni General Torre na hindi nga raw siya sigurado pa kung talagang resigned na siya agad o tinanggal na agad sa posisyon dahil ayon sa kanya ay lingkod bayan pa rin daw siya. He still works with the government at kung magkaroon nga raw ng bugbogan na kanya maaktuhan sa kalsada o kung saan man, siya ang mauuna na umawat sa mga ito at magdala sa presinto. At iyan daw ay syempre kanyang kagalakan na makapagsilbi para sa bayan, pero matipid ang kanyang naging sagot. At ayon din sa kanina nga nating mga pahayag, bukas pa rin naman daw siya sa mga posisyon kung magkakaroon man. So baka nag-iingat din siya sa pagbibitaw ng statement. So parang floating siya ngayon, ganon, floating. Maaari nating masabi na ganyan nga dahil wala pa kahit posisyon, hindi din niya i-disclose yan. Pero medyo rewind lang tayo ng konti. Kanina nabanggit natin si Senator Ping Lacson, ang isa sa mga dating PNP chief na nagsabi nga na itong si General Torre ay baka daw nagkaroon ng kalabisan sa kanyang posisyon at nagkaroon ng pahayag laban kay General Torre at ayan ay kanyang sinagot. Narito ang kanyang pahayag. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. And that's quite a different thing. No. Kasi out of the service na yan, ibig sabihin, sir, di ba? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Police pa rin. Sabi ni Senator Ping din kanina, Arles Mase, tsaka mga kapatida, sa isang interview, sabi niya, it won't be the first time daw, kung sakali, na hindi i-give up o hindi mag-retire si General Torre to give up his 4 stars. It won't be the first time kasi siya din daw dati. May ganun din, yung pinalitan niya, parang mas mababa yung number of stars niya. So, ang nangyayari, pag sa labas, kasi pag senior mo, ikaw yung unang sasaludo, di ba? Kasi senior mo. Pero pag sa PNP, syempre, baliktad. Kasi nga, although siya yung PNP general, mas mataas yung star nung sa yun sa na nga niya. Pero Pero sasaludo sa kanya kasi siya yung PNP chief Alright. Pero sa labas, siya yung mauna. Kasi mas senior. Kaloka. Ayun. Chiki at Mase, alam nyo ba kanina din ay nag-take na nga ng office si ngayon OIC PNP Chief Nartates at hindi daw dumalo dyan sa turnover si General Torre pero wala naman daw bad blood at binakante niya na agad ang kanyang kwarto doon sa PNP compound. Kung di ako nagkakamali ay kagabi bago pa magpunta nga doon ang ating bagong PNP chief. Kaya naman inaasahan natin talaga na naging maayos naman ang kanilang relasyon. Kanina rin, Mase at Chiki ay isinagawa nga ang meeting dito, ang organizational meeting ng Public Order and Safety kung saan ipiresenta din ng BJMP, PNP, BFP at ng NAPOLCOM ang kanilang mga priority legislatives measures at syempre ang kanilang mga achievement at ang mga hamon na kanila pa rin kinaharap. Medyo na nag-isa nga dyan, si NAPOLCOM Director Kalinisan na patungkol pa din sa pagkaasibak kay General Torre. Pero isa sa mga pinakamahalagang topic siguro doon na nabanggit kanina ay yung tanong ng mga kongresista kung ano nga ba ang aksyon ng PNP lalo pa at sila ang may pinakamarami na mga report na masasabi natin na lumalabag o may pagkapasaway dahil parang nahihirapan daw ang taong bayan na magreklamo sa kanila at kadalasan daw ay natatalo dahil nga daw sa napaka-intricate, medyo masakit sa ulo na proseso. Kaya ang kanilang panawagan ay kung magkakaroon daw ng simplified disciplinary procedure para mas maging mabilis ang paglitis at pagsilip sa mga reklamo ng taong bayan patungkol at sa kanila sa mga pulisya. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Arles. Thank you, Arles. Arles de los Santos po ang ating mobile journalist na nakatutok dyan sa Congress.
Siguro naman, hindi naman pinaalis talaga si General Torre dun sa White House sa Camp Crame. Mukhang mabilis talaga gumalaw to eh. Oo. Diba? Parang okay, wala na ako sa pwesto, alis na ako. Hindi, at ang saka tingin ko siguro sa kanya kasi ganon. iniisip niya, bahay to ng Chief PNP, Yeah. lilipat na yung kasunod eh. Oo. Diba? Ay, talagang, kaya siguro nag-empake na rin agad. Pero alam mo, pag nakita mo yung White House na yon, white talaga siya. Kaya siya natawag naging na White House. Hindi ko pa nakikita yun eh. White talaga siya. Kaya Mag-Google siya White nga House. natin, mga kapatid. Natirahan talaga ng mga hepe po ng Philippine National Police. Pero eto, nako, nabibitin pa kayo dun sa sinasabi namin kanina na meron pang isang nag-react tungkol dun sa pagkakatanggal kay General Torre. Abay, kung matatandaan ninyo, nung SONA, nabati pa to ng Pangulo. Nag-champion Ayun. kasi. Ay, Oo. nako.